Kaya ganyan po yung the word abide. Kaya sabi niya, hindi niya sinabi ng Panginoon, pag sumikap ka, gawin mo lahat ang gagawin. Hindi niya sinabi ng Panginoon, just abide. Ibig sabihin, total dependence to God. Total dependence to Jesus Christ. And trust Him always. Yes. Amen. Yes. Amen. Pero hindi po ito one-time action lang. Ito po ay ongoing relationship. Ibig sabihin, continue, hindi yung nakipag-relation mo sa Panginoon pagkatapos alis ka na. Hindi ka Hindi po ganyan. Continuous relationship with God, with our Lord Jesus Christ. Kasi yung source natin. Kaya natin Panginoon Jesus, siya po yung pamamagitan natin sa harapan ng ating, sa harapan ng Ama. Kung nagkakaroon tayo ng pagkakamali, ang Panginoon natin yung nakikiusap doon. Yung anak ko yan. Kasi yan ay relative po yan sa pamagitan ng dugo ko. Kasi ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, ay galit sa kasalanan. Kapag nagkakaroon tayo ng kasalanan, ang anak, kasi po yung nakikipag-usap sama. He is our mediator. Amen? Ganyan po yung, kung nasa pagkatag pa ng Panginoon, malakas ang bagay mo, kapatid. Pero kung laging punta-punta, pagkatapos, i-disconnect mo. Pagkatapos, kasi ang Diyos ay hindi po siya nag-disconnect. Actually, tayo yung gumagawa ng disconnection. Hindi natin siya pinapakinggan, actually. In John 15 verse 4, Jesus say, abide in me, and I in you. As the branches cannot bear fruit, or the branches cannot bear fruit by itself, unless it abide in the vine. Neither can you unless you abide in me. Okay, ito po yung titignan natin, no? I-break down natin itong 4. Sabi niya, it doesn't say, perform for me. Hindi po yun. Hindi po niya sinabi ng Panginoon yun. So kaya, impress mo ako sa ginagawa mo. Susubukan nga natin, impress mo ako, sabi na, hindi ba sinasabi ng Panginoon yun? Just as sinasabi na ng Panginoon, abide in me. Wala nang iba. 5 letter lang po siya natin yan. Hindi po yung marami. Abide. A-B-I-D-E. Amen? A-B-I-D-E. Abide in me. Yan lang po yung susi. Para tayo ay magkaroon ng bunga. Hindi po sinabi ng Panginoon, gawin mo lahat ang sa akin. Hindi po sinabi mo. Sinabi na, abide in me. Impress in me. Or, kailangan, sabi niya, gawin mo lahat para sa akin. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Ito kausap po niya mga disciple, no? Amen? Abiding is not about striving. Hindi po yung patungkol sa pag-strive. Pag-strive kasi, to make effort. More. It's about staying. Mag-stay, nag-stay tayo. Di ba? Kapag hindi ka nag-stay, palipat-lipat. Pero tayo hindi sabi ng Panginoon dito, it is more deeper. Dahil po tao ang pinag-usapan natin dito, tao ang usap niya. Hindi naman cellphone. Wala pang cellphone ng panahon, no? Kung sabi niya, stay with me. Connect with me. Okay? Kaya po sabi sa mga disciple. Kaya yung mga disciple, imbes na umiyak sila, medyo nagkuminhawa ko sila. Bagamat wala ang Panginoon, pero nandun pa rin ang Banal Espiritu na mag-aalog sa kanya anong totoo ako. When we stay connected to Christ, we are strengthened. Lumalakas tayo, di ba? Kasi yung source na yun, pinatali, source of our power, our strength to the Holy Spirit. When we disconnect, we became weak. Pag subukan mo, hindi ko konektado, hindi mo ano yung connection mo sa Panginoon, mawiwik tayo. Tapos pag weak ka, magkakaroon ka ng anxious ka. Magkakaroon ng negative sa isip mo. Abiding means living constant dependence on Jesus Christ. Amen? Babalikan po rin. Abiding means living constant dependence on Jesus. Not only Sunday. Sabi ko sa inyo, sa mga preaching natin, kahit hindi ka trabaho ka, umalis ka na. Kaya nga sabi ng James 5, sabi na ng Thessalonians, sabi niya, pray without ceasing.
Sabi niya, I'm praying without saying it means we always connect to our Lord. Kasi yung prayer, it is not only asking, it is a communication. Nakikipag-usap ka sa Panginoon. Not just during prayer time, mga kapatid. Dahil na prayer meeting natin, bakit yung sabi mo, no? Kaya makikita mo naman when it comes to prayer, kapag doon ka lang nakikipag-connect sa Panginoon, makikita natin even your prayer. Magkikisir natin yun. And the way you say, the way you utter the word of God, makikita mo doon yun. Pakiramdaman mo na doon ka lang nakipag-connect. This is our daily life dito, mga nangyayari sa buhay natin. Alam ko rin yung moment by moment ka dapat nakakonect tayo sa Panginoon. Kahit saan? Kahit sa kabuta. Moment by moment, kailangan nakabugtong tayo. Kumbaga sa tigil. Why abiding? Bakit ang abiding ay napaka-importante? Hindi po ito ay optional. Ibig sabihin, hindi po option mag-abide sa Panginoon. Ibig sabihin, ito po ay obligatoire. Dapat kunakado ka. Paano nyo yung parable of 10 virgin? Dahil yung 5 nakakonektado sa Panginoon. Hindi sila nakapasok. Naalala mo rin yun sa Matthew 25? Kasi konektado sila ng Spirit eh. No? Nilangis sila. Ayun ba? Wow. Who abides in me, and I in him, bear much fruit. But without me, you can do nothing. Okay. Ito po ay very strong statement lalo na sa atin na kumikilala at nag-proclaim na we are the followers of Christ. No? Okay. Without connection to Christ, tayo po ay our effort lack of spiritual power. Kahit na mag-effort ka na mag-effort, kung hindi ka konektado sa ating Panginoon, hindi ka markado ng ating Panginoon, ay wala po yun. Baka mga sound lang yun, kaya action lang yun. Kasi marami ngayon sa mga nasasabing mga Christian, kahit na mag-effort ka na mag-effort, kung hindi ka totoong konektado sa Panginoon, para bang ay sa Matthew 7:21 pa lang. Nag-effort yung mga tao doon, nagpalayas ng maraming masamang espiritu, nagpagaling, gumawa ng milagro sa kanilang panahon, pero one day, nung nakarap nila ang Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Nag-effort po sila. Dahil ginawa nila sa sarili nila. Kapag nakakonektado sa ating Panginoon, ang lahat ng dumadaloy ng mga vitamina sa bayan ay marireceive natin. Yan po yung mga bagay na magpupus sa atin upang gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban natin. Kaya tingnan po ninyo yung Matthew 7:21, yung kalooban lang, ginawa nila. And then, syempre si Satan nandun na. Naging na sila, siyempre, sumingit na si Satan doon. Binigyan sila ng kung kumakain na sila lang, gagawin ko. Ano nangyari? Good. Hindi sila kilala ng Panginoon. Our good works lack eternal impact. Yung good works natin, walang eternal impact. Ibig sabihin, hanggang dito lang sa lupa yung ating good works. So ngayon, yung mga good works natin, ay mawawala yung impact nito eternally. Ibig sabihin, sa kalimitan, hindi po ito nabibigyan ng reward. Dito lang ito nangyari sa atin. Dito, nagkaroon ka ng reward dito by means of palakpak, praise sa mga tao. Walang eternal impact. Ay lumundag ka ng lumundag. Pag ginawa mo yan through your own self, lumundag ka sa gagawin mo sa ating Panginoon. Kumanta ka sa Panginoon. Hindi sa sarili mo. Si David, kahit na
Nakakaya yung ginawa niya. Sumaway. He danced. David danced. Sa harap ng mga tao. Pero sabi niya, ginawa ko yan para sa Diyos. Lahat ng gagawin namin, basta sa para sa Diyos. Approve yun. Merong impact yun sa kalangitan. Amen? So what is the fruit ang sinasabi ng ating Panginoon dito? Ano ba yun? Character. Character fruits. Love, joy, peace, and etc. Galatians 5:20-23. Ito po yung naging mo natin. Dati wala kang love mo lang ang sarili mo. Love mo lang yung crush mo. Pero ngayon, pati yung hindi mo crush, nalalab mo. Okay? Pati yung hindi ka ibig-ibig, nalalab mo. Yan po yun ay bunga ng ating connection sa Panginoon. Amen? Dati puro kang galit. Puro ka naka-8 ang itsura natin. Pero ngayon, ganaan ang peace. Nakikita sa mukha. Enjoy. Nakikita mo yung joy sa bawat mukha natin. Hindi yung puro ka laging sawit sa buwan. And pangalawa, yung bunga na sinasabi ko, obedience. Dati, hindi natin alam yung pakote. Ang alam natin mag-obey sa sarili natin. Pag sinabi natin, okay yun ha. Punta tayo doon. Maganda yung lakad niyo. Magbubusok tayo doon. Pero ang Panginoon, pag siya nagkaroon tayo ng connection sa Panginoon, iba yung obedience natin ngayon. Kapag hindi po natutuwa ang Diyos o hindi alam natin, hindi makakapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, i-stop natin sa sarili natin. Meron tayong control ngayon. Hindi dati, hindi ka pares ng dati, no? Talaga. Lagi tayong okay lang. Ay tayo. Pag wala ka ng time, kakapahan na. John 15:10, no? Ito po yung living according to the God's will. Obedience. Alam po ninyo, kahit may pananampalataya sinasabi, kung wala akong obedience, wala rin halaga ang pananampalataya. Sabi nga ng James 2:17, faith without action is dead. Matay. Wala halaga yung pananampalataya kung wala tayong obedience sa buhay natin. Pangatlo, dapat meron tayong influensya sa iba. Kapag tayo po meron konektado sa Diyos, konektado sa Panginoon. Amen? Kaya kayo mag-influensya, dapat na-influensya na. Hindi po yung konektado ka sa source, tapos wala kang ang ating ang Panginoon, very influential person siya. Dapat kaya dito tayo. Leading people to the truth. Kailangan magkaroon tayo i-lead natin ng mga tao, magiging yung buhay natin ngayon, kailangan po magkaroon tayo na tinatawag natin impact sa mga iba. Ito po yung key. Ito po yung susi. No? Ang prutas ay hindi po ito pinipilit. Sa isang halaman ay hindi mo pipilit ang isang halaman na mamunga. Pero ngayon, ginagawa nila, pinipilit nila ngayon. Bibili sila ng mga chemical, no? I-spray po nila yung halaman pagkatapos mamumulak. Pero madali po ang buhay nun. 5 years lang, patay na yung halaman mo. Kasi pinipilit mo. Pero actually, ito ang sinasabi ng Panginoon, you cannot force the fruit para kung ito ay lumitaw sa iyo. It is a natural result. Ito po yung natural na resulta na lumitaw ang lahat ng mga prutas na ito sa buhay mo dahil po nakakonektado ka sa nagbibigay ng prutas. Amen? Wala na, hindi na kayo tumibo. Amen. Magdadahil na ako dito. Hindi na kayo tumibo. No? Hindi po pinipilit. Ako ganyan. Wala akong ganyan. Hindi po pinipilit.
Di ba ba? Meron daw na ang galing niyang kumanta. Huwag na ipipilitin na huwag niyo pipilitin. Pero isahin ninyo, pero huwag niyo pipilitin sa sarili niyo, kakanta kayo. Baka mapapalpak kayo. Yung yun ay sasabay na yan sa bunga mo yan. Sabay na yan kapag nang lagi kang konektado and nakapokus ka sa Panginoon. Amen? You don't see the branch struggling. Hindi makikita ba ninyo yung branch na nag-struggle siya upang siya ay magkaroon ng bunga? No? Sabi ng, halimbawa, meron kayong halaman sa bahay. Okay. Yung tingnan ba ninyo yung halaman na yung mga branches na nag-struggle, nag-aaway upang sila ay magkaroon ng bunga. Wala. Shaky and stressing to produce grapes. Gusto mo, mamumunga ka mo, hindi. It's simply lang na dapat konektado sa bites. It appears, no? Yung bunga. In the same way, hindi mo pwede mapipilit na yung tinatawag natin peace of mind. Hindi mo mapipilit siya. Subukan mo pilitin ng peace of mind, peace of mind, peace of mind. Sasakit lang mo mo. Kasi we don't manufacture joy. Di po ito para sa machine. Pag pinindot mo yung joy, lalabas joy. Hindi po kayo lalabas. Ang joy ay lumalabas po yan sa ating koneksyon sa Panginoon. At sa pagkakang ng Panginoon, nagbibigay ng joy sa atin. Ganyan po yung buhay na konektado ka. Panginoon. Amen? Amen. Saka lumalaki yan kapag po yan ay nakanektado ka sa Panginoon because yan ang produce ng connection. Hindi mo pwedeng makita ang love. Okay? Yung love, kapag konektado ka sa the God of love, o yung ating Panginoon because our God Jesus, our Lord Jesus Christ is love. Dilitaw yun. Yung love na yun. Hindi mo pwedeng konektado. Kasi you cannot fake love, you cannot produce love in our own. Ito po ay magkikita. Ipapanganak sa buhay natin because we are connected sa ating Panginoon. Amen? Okay, yung part 2 po sa susunod. At I hope ito po naintindihan nyo kung paano po yung magkabay, kung ano po yung connection natin sa ating Panginoon. Hindi po ang gusto lang Panginoon, surrender and acknowledge our Lord sa buhay natin. Amen?